Magandang araw mga bata. Panibagong aralin muli ang ating pag-aaralan sa Filipino 6 ikalawang quarter. Ang layunin natin sa umagang ito ay nagagamit ang uri ng pang-abay sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Bago tayo dumako sa ating talakayan sa araw na ito, nais ko munang magbalik-aral tayo. Tukuyin kung anong focus ng pandiwa ang sumusunod na pangungusap. Isulat lamang ang inyong sagot sa sagutang papel. Number 1. Itinanim nila ang magandang uri ng palay sa bukid. Number 2. Tinamnan nila ng palay ang bukid. Number 3. Ikinatuwa ni Ana ang pagkapanalo ng anak sa patimpalak. Number 4. Ipinanggupit niya ang bagong gunting. Number 5. Nagtagumpay si Carlo. Ngayon, iwawasto natin ang inyong mga sariling papel. Nais kong maging tapat kayo sa inyong sarili. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa unang pangungusap, ang tamang sagot ay focus sa layon o goal. Sa ikalawang pangungusap naman, ang tamang sagot ay focus sa ganapan o locative. Para sa ikatlong pangungusap, ang tamang sagot ay focus sa sanhi o causative. Para naman sa ikaapat na pangungusap, ang tamang sagot ay focus sa gamit o instrumental. At para naman sa ipanglimang pangungusap, ang tamang sagot ay focus sa tagaganap o aktor. Sa umagang ito, pag-aaralan natin ang mga uri ng pang-abay. Pero bago tayo dumako sa talakayan, ano ang pang-abay? Ang pang-abay ay isang bahagi ng pananalita na nagbibigay katuringan o naglalarawan sa pang-uri, pandiwa, o maging sa kapwa nito pang-abay. Ito rin ay tinatawag na adverb sa wikang Ingles. Halimbawa ng pangungusap na kung saan ang inilalarawan ng pang-abay ay isang pang-uri. Lubhang matulungin ang kanyang kaibigan. Ang salitang matulungin ay isang pang-uri. Dahil ditong ang inilalarawan niya ay pang-uri, ang salitang lubha, ito ay isang pang-abay na kung saan ang kanyang tinuturingan ay isang pang-uri. Isa pang halimbawa ay talagang masungit ang panahon. Sa pangungusap na to, ang salitang masungit ay isang pang-uri. So ang salitang talagang, ito ay isang pang-abay at ang kanyang inilalarawan ay isang pang-uri. Ito naman ay halimbawa ng pangungusap na kung saan ang inilalarawan ng isang pang-abay ay isang pandiwa. Ang may bahay ay puspusang tumulong sa asawa niya. Ang salitang tumulong ay isang pandiwa. So ang pang-abay dito ay ang salitang puspusan.
So ito ay isang halimbawa ng pangungusap na kung saan ang inilalarawan ng isang pang-abay ay pandiwa. Isa pang halimbawa ng pangungusap na kung saan ang kanyang inilalarawan ay isang pandiwa, mahusay magsalita ang binata. Magsalita ay isang uri o isang pandiwa. So ang salitang mahusay ay isang pang-abay. Ngayon naman po, narito ang mga halimbawa ng pangungusap na kung saan ang inilalarawan ay pang-abay sa kapwa pang-abay. Sadyang mahilig tumulong ang kaibigan niya. Tumulong ay isang pandiwa. So, ang salitang mahilig ay isang pang-abay na kung saan ang kanyang inilalarawan ay pandiwa. So, ang salitang sadya ay isa pa ring pang-abay. Kaya ito ay tinatawag na pang-abay sa kapwa pang-abay. Isa pa pong halimbawa ng pangungusap ay tunay na magaling umarte si Marian. Ang salitang umarte ay isang pandiwa. At ang salitang magaling dahil ang kanyang sinusundan ay pandiwa ay isang pang-abay. Sa madaling salita, ang salitang tunay ay isa ring pang-abay. So ito ay tinatawag na paglalarawan sa pang-abay sa kapwa pang-abay. Ngayon naman po ay tatalakayin natin ang mga uri ng pang-abay. Isa sa uri na ating tatalakayin ay tinatawag nating pang-abay na panlunan. So pag sinabi natin pang-abay na panlunan, ito ay nagsasaad o tumutukoy sa pook kung saan nagaganap o saan gagawin ang kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Halimbawa, umalis papuntang parke ang mga bata. So ito ay isang halimbawa na pang-abay na panlunan dahil sumasagot ito sa tanong na saan. Saan papunta ang mga bata? Sa parke. So ang salitang parke, ito ay isang pang-abay na panlunan. Narito ang ilan pang mga halimbawa ng pang-abay na panlunan. Sa itaas mo, ilagay ang mga aklat. Saan ilalagay ang mga aklat? Sa itaas. So ang salitang sa itaas, ito ay isang pang-abay na panlunan. Lugar kung saan gagawin ang kilos. Isa pang halimbawa ng pangungusap ay, sa likod bahay kami maglalaro. Saan sila maglalaro? Sa likod bahay. So ang likod bahay, ito ay tinatawag nating pang-abay na panlunan. Isa pang halimbawa ng pangungusap, siya ay nagpunta sa Cebu. Saan siya nagpunta? Sa Cebu. So sa Cebu, ito ay halimbawa ng pang-abay na panlunan. Pangalawang uri ng pang-abay ay ang tinatawag nating pang-abay na pamaraan. Ang pang-abay na pamaraan ay nagsasaad kung paano gagawin ang kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Halimbawa, mabilisang inabot ni Hilda ang baton. Okay, paano inabot ni Hilda ang baton? Mabilisan. So ang salitang mabilisan, ito ay isang pang-abay na pamaraan. Narito
ang ilan pang halimbawa ng mga pang-abay na pamaraan. Pagapang na pumasok si Ana sa pintuan. Paano pumasok si Ana sa pintuan? Pagapang. So ang salitang pagapang, ito ay isang halimbawa ng pang-abay na pamaraan. Isa pang halimbawa ng pangungusap ay magalang na sumagot si Denise. Paano sumagot si Denise? Magalang. Okay, ang salitang magalang ay isang pang-abay na pamaraan. Isa pang halimbawa ng pangungusap ay umiyak ng malakas ang bata. Paano umiyak ang bata? Malakas. So ang salitang malakas ay isang pang-abay na pamaraan. Ngayon naman po ay tatalakayin natin ang ikatlong uri ng pang-abay na tinatawag nating pang-abay na pamanahon. Ang pang-abay na pamanahon ay nagbibigay turing sa kilos o pandiwa at ito ay nagsasaad kung kailan ginawa o kung kailan gagawin ang kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na kailan. Halimbawa, bukas darating si Vilma. Kailan darating si Vilma? Bukas. Ang salitang bukas ay isang pang-abay na pamanahon dahil ito ay sumasagot sa tanong na kailan. Isa pang halimbawa ng pang-abay na pamanahon ay sa isang taon ay sekundaryan na ako. Okay, so ang salitang sa isang taon, ito ay isang halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Isa pang halimbawa ng pangungusap ay umaga na nang siya ay dumating. Okay, kailan siya dumating? Umaga na. So ito ay halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Isa pang halimbawa ay kahapon ay namasyal kami sa Luneta. Kailan sila namasyal sa Luneta? Kahapon. Okay, ang salitang kahapon, ito ay isang halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Dahil alam nyo na ang mga uri ng pang-abay, nais kong magkaroon tayo ng isang pagtataya upang malaman ko kung nauunawaan nyo ba ang ating aralin sa umagang ito. Suriin ang uri ng pang-abay na may salungguhit sa pangungusap. Isulat sa patlang ang PR kung ito ay pang-abay na pamaraan, PN kung pang-abay na pamanahon, at PL kung pang-abay na panlunan. Maaari ninyong isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel o maaari din kayong magsagot sa ating Google Form. Okay, number 1, ipagdiriwang ang kaarawan ni Jessica sa darating na Sabado. Number 2, malugod na tinanggap nila ang imbitasyon ni Jessica. Number 3, hinihintay nila si Mang Rodi sa tabi ng van. Number 4, masayang nakipaglaro ang dalawa sa ibang mga bisita. At number 5, nakita nila na nakatayo sa labas ng pinto si Mang Rodi. Okay, so maaari nyong ipasa ang inyong mga sagot sa ating messenger o di kaya magsagot sa Google Form. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ako ang inyong guro sa Filipino.